Good morning, kag welcome sa Kape at Issue TV program, second portion, diri sa mataong Hotel de Rio. Ang aton second portion guest, amo si Mr. Perfecto Yap, ang presidente sa Association of Taxi Operators of the Philippines, Iloilo Chapter. Sir, good morning. Good morning, no? May hagagid Abian Francis, kag of course ang akong diri nga partner halimpas ang una, no? Sang time ni ng Perla Solueta, si Pet Himinia. Kag of course aton nga mga televiewers, no? Mayong hagagid sa inyo nga tanan. Ang una na to nga pamangkot, Mr. Perfecto Yap, kamusta na ang inyo pending petition sa LTFRB nga dapat may flat rate ang tanan nga mga taxi nga nagabiyahe out of town? Speaking about out of town, ini ang magabiyahe sa guwa sa syudad sa Iloilo, any parts of Panay Island. Well, as far as the petition is concerned, no, kung madumduman natin, in fact, ginambal ko manina during the time ni Pet, no, that was 2012. So, 2012 pa natin inigindihon, no, ang atong petition for a possible out-of-town rate, no. And there were a series of public hearing, naging kandak ang atong LTFRB diri sa Region 6, no, specifically diri sa syudad sa Iloilo. That was the time pa gani ni the late Bernardes, no, Director Bernardes. And so far, no, ang results atong tatlo ka series ng public hearing was positive. But unfortunately, no, ang pag-abot sa ibabaw, no, sa aton na national office ng LTFRB, there was a change sa sa management administration. That's why nga nagpundo naman ang aton nga concern. But then we are resubmitting, no, ang atong petition ngayon na kagisubong ginapapirmahan naton sa iba nga kagalain-lain nga mga grupo, no, hindi lang ang Association of Taxi Operators in Panay ang aton petitioner diri, but iba pagid nga mga grupo o korporasyon nga naara sa industriya sang taxi. So hopefully by before the end of the month, may ara kita nga petition nga i-submit na sa aton LTFRB regional office. Ini-branding petition sa taxi operators yung may flat rate ang pagpanukot sa taxi outside Iloilo City. Allowed bila ni kag legal nga nagakinanglan sang suporta sa aton Congress. For example, may sponsor ba sa ka-congressman, labi na diri sa Panay Island or Iloilo nga congressman, nga para mabugat balak, may bugat nga aprobahan gila yun sa LTFRB dito sa national, Mr. Yap. Well, actually, no, yung issue and concern is already a perennial problem, no, as far as taxi industry is concerned. That's why nga we have submitted this. And in fact, ang pamangkot mo, whether or not legal legal, tungod there would be a public hearing nga i-conduct bago naton iti aprobahan. So, ang aton tatlo ka series sa public hearing natabo sang 2015, there were already a positive endorsement, no, as a result ng public hearing naton sa regional level. Tungod ato sakupan sa atong mga consumers group, may ara kita PWD, may ara kita senior citizen, may ara kita academe. At that time, there were also representative from the National Economic Development Authority and DTI. So in other words, ang multi-sectoral group nga makahatag sing pagbinag-binag sa among petition were around during that time. So since wala maaksyonan sa national level, we would again do it, no? So we will submit natin nun ang among petition, kaya there would again be another public hearing to be conducted in LTFRB regional office. Anong Peter? Ang pinapasuni na subong mapasaka naman plite, no? 15 na sa aton mga jeepneys, kagwan, buses. Ang ginapayo ninyo nga increase sa base out of town route nyo, mga pila ang insight ninyo nga amount per kilometer?
Actually, no, ang aton, no, para at least i-ibalo sa atong publiko kag sa atong manugsakay, ang aton rate, no, nga nagabutang sa metro, is only a one-way rate. So, I think it's a common knowledge, no, nga pag once nga out of town kita, ang pabalik sa aton nga mga taxi drivers, kung wala sila pasahero, sigurado per ticket sila. So, that's why I think, no, we have to understand nga ang aton mga drivers, umbra para nga may makita man sila kagisagod sila pamilya. Pero sa pagbalik nila, kung wala sila pasahero, sigurado perde sila. So what for? No, I think it would not be fair and square sila. That's why nga we are proposing for something. Ibisan ang pabalik nilang ang gasolina na lang. No, para at least we would be able to give them the necessary support. Ay tungod pagpabalik kag wala kwan bagahon gid nila ini. So we have actually came up with something like it depends upon the the area, pero ginatanaw namon kag ang result man sang pagbinag-binag sa aton nga mga economists, no, like National Economic Development Authority, the Department of Trade and Industry, and of course LTFRB, they will be able to come up with arithmetic formula for us to be able to come up with something. So at that time, I think if I could recall it right, it's something like on out-of-town rate times 1.4, something like that. Ang 1.4 niya na would cover the cost of operational expenses going back to the city. Kaya sa aton na pagbinag-binag man, kag sa obserbasyon, kag of course feedback sa aton ng mga drivers, pag-ara ka out of town, kadto ka sa Dingley Abe, no? Hindi ka pwede ka pick up to pasahero ang enkwentro mo ang mga jeepney operators man sa Dingley because that's actually their own customers. So to avoid all those things, I think we have to consider all these things, no, para nga at least mataway ang atong pagbiyahe. Amo na kabangganan nga magbinahe sa ditong alin sa airport, no? At airport lang nga ruta. Kaya matuod sila, pag-abot mo dito, kag wala siyang flight niya nag-abot, why kahit pasahero, kaperdihan ginasang taxi natin, mga taxi drivers. Tama ginano biyan Peter, ay tungod sa pag magkanto sila, no, magkanto sila sa airport. Of course, for them to be able not to encounter losses, hindi sila magbalik na yon. They are going to wait for something for passengers dito sa airport. So mapila sila. Sa ila nga pagpila, for them to be able to come up with something, a passenger, kinanglan nila maghulat at least 1 hour. So kung ibinag-binag nita nato, kung nag-arkila sila 1-2, kag isa ka oras ang ila itong tiner, that means ang operational expense nila, o kung inugrenta nila, is already 100. So, Nabalanan ninyo na sa mga drivers? yeah, actually we have presented this the LTFRB. That's why the reason ginalantaw namon nga bagay kag dapat i-consider man sa aton nga mga pasahero nga ang aton mga driver para lang makaserbisyo sa ila magahulat gid sa airport. Ito dapat ang bala nila natin sa biyahe, no? Parang wala blablaison, wala sang isyo. Kaya kung makanunood ng driver sa pwede sila pa ito, sige pang saka, gasolina, doon na ikaw nakita na gila na batsyag sila. Kag isa pa ito problema nila, nga kung biyahe sa guha, hindi man sila ka-pick up sa hero. Hindi gan pwede ay bala mo ang kontra nila dira ang aton nga mga jeepney operator sa munisipyo, no? Kaya sa ambal sang kalabanan dira, there were even times nga ginapang bato sila. Once nga mag-pick up sila sa pasahero. Tungod they were saying, and most of those people nga sa munisipyo base, ang hambal nga pasahero na naman na, talagsala kami makaubra pasahero, kuhaon nyo pa. So that's why nga there's really a need to balance, no? Ipabalansiyon ini sa atong gobyerno, nga hindi man maperwisyo ang aton nga mga local nga mga operators o kung jeepney operators, hindi man maperwisyo ang aton mga taxi drivers. Inablang petisyon na kanan nyo na sa LTFRB?
Actually, we are in the process now. Ginapapirmahan na nato, no? May ara nakita nga kuan ang mga gina-require nga mga board resolution na kalabanan ini corporation ang mga pirma for us to make all these things legal. Kag there would be a communication not only sa LTFRB, pero nisan man namon kakopya diri ang aton National Economic Development Authority, DTI, ang aton mga pensioners group, ang aton academe, so that by so doing, and even the Solicitor General, which is a mandatory requirement sa mga public hearing, hatagan gid na silang siyang hupya para nga at the time nga mag-deliberate ni kompleto. Ay kung incomplete man ang attendance, LTFRB would be returning back ang results ng public hearing. Kung masubong sa nga ang mga duplik at basta ito mapa-increase ang plite, anong inyo plano yan sa inyo plug down rate? Actually, ang aton diri, no, if you could recall, Peter, ang aton pagtaas ang plite from 30 to 40 nga plug down, that was 2015 pa. No? And they took us, and at that time, no, at that time kung makita naton ang aton dira nga nga data, ang bilis ang gasolina at that time was only 41. Yes. 41 lang. So, they actually, they try to acknowledge ang ining problema sa mga transport group by increasing the plug down lang. Di ba? From 30 to 50 na sa subong. But then, ang mga succeeding kilometers, which is the very most important thing to consider, I think, galawig ang imong kwan, galawig man ang imong konsumo sa gasolina, this one not considered. That's why, aside from out-of-town petition, we would also be submitting a petition for a possible succeeding kilometers increase. Tungod sa nambal ko na, binago naton from 41 subong halos 60 pesos na ang atong bilis ang gasolina. Sa plano nyo sa petition yun ha, nga by succeeding sa kilometers na sa biyahe na mga pilangan dapat na gina-increase nyo per ano. Actually, ang sa subong, we would like even ang atong subong per kilometer is 1350. Pila? 1350. Ang atong 30 to 40 nga na, ang succeeding kilometers, for every kilometers, dugang sila 350. So, isang 2015 pa, Abian Peter. So, I think sa 2015, number ko na 2015, ang atong bilis ng gasolina was only 41, subong 55 na. So, I think LTFRB would be able to come up with an arithmetic or a computation for them to be able to balance, ang ining sitwasyon. So wala pa man ma-finalize ang inyo ng pangayong increase? Yeah, ang possible proposal naman was from 1350 to 15 lang gani, 150 lang additional. Per additional per kilometer? Instead of 1350 nga patak per kilometer, a possible increase of 1 peso 150 centavos. Kung i-consider nato, ang increase, from 41 to 60, 19 pesos. So sa 19 pesos, kapangayo kami less than 10% of that para increase ang fuel oil para makover ang mabalansin naton ang succeeding kilometers. Pila ka bilog membro sa ang asosasyon sa taxi man? Ang susubong, ang aton nga taxi ang sa atop we have more or less mga 34, 35. Sa inyo diskusyon sa petition, they're willing nakasign na perma nila sa actually luwas sa 34 ngayon ano lang kami isang mga available tungod ay as a president for sign for an behalf, and we try to invite other taxi operators, and they are actually in all out support sa sining petition, because this is not only the concern of ATOP but the concern of the whole or the entire taxi industry. balo ka na sobra naman sobra. Atong mga driver sa taxi, ka-respetable nga mga respeto. Mayroong aga, mayroong ukto, mayroong gabi, mayroong hapon. So actually, they are undergoing a training din, gina-retrain natin sila. Kag individually, as a operator, gina-orient natin ang aton drivers ang proper courtesy. And I think it's very important,
And mapabugal naton no nga so far ang atong mga drivers diri are that drivers nga makonsider naton ang makonsider naton nga na training ni maayo na oriente ni maayo tungod ang kortesiya nga ginhatag naton are that mambal naton sa standard kag may ongoing no kag very sa iba ni mga transport group may ara kita nga na training sa LTO. No, LTO is also conducting a training on a daily basis, group by group dira na sa Subong, no? Because we also try to request all these things, not only for taxi, but for some other denominations. Ay very important for us to be able to really promote ang tourism natin diri is very important ang kortesiya mahatag naton sa aton mga bisita. Isa pa, doon ba tiyan, tabang nga daw kanang may isang performance ng aton yung mga taxi driver diri kaya ang anistiara gyapon ginabalik ang mabilin sa mga Yeah, that's why we were actually heartened, no? The medyo na heart kami sang ubra sa tong vlogger bala, no? Nga tungod ko no gin kontrata all those things. But you know they did not consider nga gin prank. I think there were agreement between the two of them. No, ang in the process siya mismo yang naghatag sang 600. So kung ikaw ang driver hatag sa imo 600, ang imong yang mahatag dira nga kortesiya, mapasalamat ka. So but then you know ang record jud show nga ang tanan-tanan halos no nga gin-report sa amon nga may nabilin, may nadula o may sa salakyan mismo sa so far no ang gin-report sa amon sa city government 100% na recover kang nabalik sa tagiya sa kwarta. And I think lately makita mo atong kadako-dako nga kwarta nga ginbalik sa aton nga mabuot nga driver. Kag generally no ang mga drivers diri sa Iloilo are all that good and honest nga mga banaton. may ilang mga driver nga nakimos na dapat luwas sa ginatag nga padya sa pabuya sa syudad siguro dapat sa inyo asosasyon dapat may mga certificate na sila nga yatag ka mo pagka sa memorya sa kabataan nila matanong bala Yeah, mo gindang ginambal namon kang pinapasalamatan mo natin nga lang doon ni Mayor and somehow they have recognized all these things. They have issued mga certificate of appreciation kag mambal naton nga ini isa ka ligaya ang legacy nga mabilin sa atong driver sa ila pamilya kag mapadayaw sa ila pamilya nga ang ila tatay amo ina ka honest. So it's very important for us to be able to encourage more drivers to do the same. Kag para nga ma-increase naton ang mga amuni nga klase ka ugali sa atong drivers. But again, generally, ang atong mga drivers dito sa syudad, sa probinsya sa Iloilo, are all that trained and well-oriented to be honest and respectful sa atong mga pasahero. kag ginaano ta na nga ginatanaw ta na nga ang inyo atot mo inyo asosasyon sila sa taxi operators dako inang abulit sa pag-uswag sang syudad ta kunyara ng takaron sa level no kaya ang giparon na sa nambal ka mga contributors siya pagdasi ka pag-uswag sang Iloilo ang more power number 1 ang Metro Iloilo Waters Metro Pacific ang aton kapulisan sa peace and order kaya ang transport group nga mo ang isa ikaw sa ginatanaw na may utang kabalaslan man ang aton pumuluyo kang syudad sa aton pagsaka. Well, I think no ang being the frontliners no kung lang daw naton if you talk about the local and the foreign naton nga tourists the first group nga sugata sila are all those mga sa transport group and tama ka abyan na Peter no bisan paano nakakontribute ang aton transport industry sa pagpauswag sa aton syudad sa Iloilo tungod kung hindi maayo ang aton serbisyo sa aton yung mga bisita ay kaga the fact nga ang aton first frontliner are the taxi drivers hindi naton mapabalik ni sila kag hindi naton sila mahinganyo nga mag-invest sa aton syudad kag probinsya sa Iloilo. Gusto na nakuid man ang enroll din no pero nabalo sa mga naguswag ang aton BPO tika para sa mga call centers marang malangan bla mga empleyado nga mag-iyang ilaw pagwa
paano magtawag sila, magtawag sabi sa taxi ninyo nga, meron ka mo sinasang service na gina-provide. Kung wala, makarekomendar ka mo. Actually, no, ang aton na mayara kita nga online nga mga ng booking, no? Mayara kita nga lain-lain nga mga kompanya. Like for example, ang mga dalagko na itong kompanya, kada halos taxi, ito kalabanan sa taxi operator sa pong Abian Peter, Abian Francis, mayara na sila nga ng medyo ang daw ang calling groups nila o kung apps. May apps na sila na pwede kaya mo kapababok o kung pwede ka kapatawag kung mapasugat ka o kung ka mapadulong ka. Which is, Well, Mr. Yap, how true the reports na rato na baton? Hindi ba na nagabiyahe yung mga taxi nagapila da sa ato na Iloilo Airport sa Kabatawan? Magsulod da sila kuno, magpila, magulat sa pasahero. Ginasukot in sila kuno tag 50 pesos. Batod ini. Well, ang aton dira is the service, no? Ang service naton. And remember, no? Ang aton pilahan dira ginabaydan na sa kaap. Wala libre dira sa aton airport. So, and we have also hired people nga maka-assist sila kag makahatag sang serbisyo. That's why nga makita naman naton dira nga ka-organize ang aton nga airport ng Subong. Unlike before nga nagaway dira. So, of course, ang ini nga ginabayad nila are all no para sa operations dira, bayad naton sa staff nila kompleto ina no sa mga serbisyo nga ara dira para sa kag benepisyo ang aton mga staff nga gagahandol kag naga service sila kag ini no hindi ini nga gindihon-dihon lang ginagrihan ini among the drivers. It's not something nga mambal naton nga an issue tungod sa being agreed upon. Kag the fact is that sa ilang hindi nga 50 pesos, 30 pesos lang siya. No? Ang ini, no, out of the contribution nila, this is also the ang imbilang capital build-up nila because a portion of this makadpabalik sa ila nga association. So we have the association dira, ang ilang association dira, which was also supported by the Association of Taxi Operators in Panay, may ara kita nga benepisyo. So, pag once ka nagmasakit ang atong drivers and their members, I think mandatorily, miyembro gid sila sang NIATDA nga na New Iloilo Airport Taxi Drivers Association. Magmasakit ka lang, automatic may 1,000 ka na. Pero ang imo contribution as a member sa ng association is only 600 a month. I mean a year. So, pag magmasakit ka, automatic, bawi ka na, ginansya ka pa. Kag hindi lang ikaw, direct member sa imo pamilya, ang imo bata, ang imo asawa, kung magmasakit, di ang also 1,000. Pag magpa-renew ikaw sa imo lisensya, subsidize sa association man. Okay? Pag mag-birthday ikaw, may ara ikaw mga priority sa pag-queuing. So all those benefit, no, kung binagon that tayo, ang inaambal na to na Abian Francis, this is not an issue. This is also an area nga tanawon isang kabilugan nga taxi drivers nga benepisyo nila. Kag somehow ay ni mahambal namon daw wala man kamigit may nakita nga nagareklamo tungod nakita nila ang benepisyo masobra kag labaw isang ginaamot nila. dugay ka na yung presidente sang asosasyon. Ano nga tuwig pa natandaan ko presidente na sa Subong, ikaw magyapon do. Siguro tayo nakita man lang kung paano pag dumalano. Kasi daw matawag tayo do president for life na nang imo. Hindi man, no, I think, in fact, even, voluntarily, for this sa iba. So, hambal nila, ikaw lang na, wala pa katasing tao nga makaobra sang ginaobra mo sa Subong. May time with ka maghatag atensyon sa kinanglanon sang industriya. But then, ang leadership is open to all eh. It's not something mambal naton nga ng exclusive for one person, no? That's why nga open kita. Kag in fact in some other groups, no, gina-invite man kita nga maghatag sila consultancy services and we tried also to offer these things sila. Ay tungod ang aton serbisyo libre man wala magkikita gid yang nga kuan, no, except nga for those nga may ara nga kuan
nga may kasarang naghatag man sila sa mga nambal naton nga panggasolina, no? Sir, I would like to clarify, ining bilang magbiyahe ka da sa airport, ang suktanay ning 50 pesos, magdulong ka, magpila ka. How about kung sa mga taxi nga magdulong lang na pasahero, kag insigida malakat tayo, hindi na magpila na maulat pasahero sa Iloilo Airport, mabayad man sila gapon 50 na Daw wala man kami kasukot. Daw wala man nagasukot ang staff na because the charges would only start once ka nag-queue ka na. Kag yung no? Like for example, nagbayad ka, nag-queue ka na, kag wala ka pasahero, dalawang mo lang tong himong booking. No? Magamit mo ang gyapon. So, in other words, it's a fair and square nga arrangement ini. Kag nobody is taking advantage sa siling akuan. But ang purpose na natin is that ini concession. Pag hambal na itong concession, nagabayad ang association sa kaap. Kag hindi, no? Magabayad kita. Puro legal niya. Nagabayad kita sa munisipyo. Nagabayad kita sa BIR. Nagabayad kita sa aton nga accountant kag no gaga-submit kita regularly sini sang reportorial requirements sa Securities and Exchange Commission. Okay, maayo ina. Nung Petero, follow up na to, no? Gininambit ni Mr. Riap nga ang organization sa mga taxi nagatag benefits sa itong mga drivers labi lagi sa mga taxi, no? Nakatag ka mo bala sang financial assistance at bala ang taxi sang Gilord nga do nakabunggot to sa CBL Transport na sa may Santa Barbara Highway. Kag ano nga financial assistance ang ginatag nyo sa adtong drivers ang G-Lord nga recently lang naksidente na sa Santa Barbara Iloilo nga nabungguan niya ang CBL bus line kag napatay ditong drivers ang G-Lord. Oh, well, I think no ang gin-invite naton tani si Toto ang ila operation manager sang Gilord, no, to be with us, no, para at least ay kami nga duha sa operation somehow naga-complement kami isa kag isa. But then no, unfortunately, why gid siya nag-upod diri sa aton subong kay atuto sila subong, no? Mabulbong sa tong napatay nga taga San Rafael. Lubong subong. O condolence gid sa pamilya sang sining driver sang Gilord taxi. Kaga upod sina no sa pagkaintindi may ara ang mga monetary benefits sila nga ginhatag, no. Of course ang aton nga mga taxis may ara kita nga ginatawag nga PAMI, no, personal accident insurance. Kaga automatic, I understand may ara na siya nga dayon kuhaon sa PAMI 100,000. Kaga ang operator, I understand, also give something like mga 6 digits man nga contribution, no? Tanan-tanan nga benepisyo nga matag nila ginatag nila. Of course, ang association would also be contributing din, no? Kasi may mga sa mga muning okasyon na Abian Francis, ang individual members ng NIATDA would also contribute. Kaya pinsaron mo kung mag-300 sila magpulo-pulo lang. That's already 3,000 man. But somehow, it's something nga matag nila tungod sa sambal na naton ang atong mga driver bisan paano amo na sila ka-close man sa airport. Okay. Ang dasunod nga pamangkot, Mr. Riap, ining pagsulo sa aton Grab dili sa syudad sing Iloilo kadamo na sang Grab gabiyay. Ano ba threaten ang aton taxi sa biyahiyay? Sin Grab kay may mga balita kaya daw barato manukot ang Grab ikumpara sa taxi. Well, it's not true. No? It's not true. High-tech on barato ina tani dira lang sa ila tanan, no? Pero ang punto, you know, ang marketing na nila, no? Kag we try to respect ang ilang marketing, but they should even tani respect ang terms and condition nila, no? For them to be able to operate. Ang Grab is actually violating almost all their terms and condition. Sa una-una nga terms and condition nila, they could only hire o kung makapasakay lang sila sa pasahero kung ina magagi sa ila apps. So hindi, pero ang makita nato, no, in fact may mga documentation kami dira nga kadto kabla sa series may ara dira nga Grab taxi, nga nagapagsinggit taxi ang Grab yung which is not supposed to be done by them, ina violation sa ila terms and condition.
In fact, there were a first attempt, no? They try to somehow ginlimbong nila ang taga-kaap at the start nga they try to operate sa airport. Dito man sa airport. But ang ila terms and condition is nagahambal nga hindi sila pwede makapila sa area nga may ara ng mga taxi. So again, ginibra nila na, ginpaila namon complaint, and somehow, nagpagadigan na sila, why naman sila sa airport. Kag makita nato no, mga violations, ay because they are supposed to operate by apps. Subong, ara naman sila sa Facebook, ara sila sa SM. They are not supposed to be doing that. Ay, they are supposed to be operating by apps. Sir, this concern about Grab, nga hindi na dapat magbiyahe sa sinanga mga lugar, napalabot nyo na sa LTFRB, kung napalabot nyo na, anong action sa aton LTFRB sini? Ang gusto ko man pasalamatan no ang aton LTFRB ang ginapamunuan sa buong ni Director Osmeña, Richard Osmeña, they actually have acted on our complaints. Nag-file kami formal complaint diri. But ginpadala sa Manila IT national ang scope sa tong complaint, and they were saying, even advising us ang aton regional office nga ibalik lang diri para immediately ma-flagrant action. There was already, I think, last week, nga gin-conduct, no, ang atensyon namon, gin-call gani sa aton amigo si Attorney Altora, nga there was initial pre-conference hearing nga gin-conduct na sa Manila. But again, no, I would like to emphasize, nag-file kami complaints sini sa mga unfair trade practices nga ginaobra nila. Like for example, at Bian Francis, no, kadugay na kita, supposed to be, hindi ka pwede makabutang sa advertisement nga 20% discount, 50% discount sa imo salakyan without a permit sa LTFRB. That's a violation sa aton nga sales promotion. Di ba? So, somehow these are being violated, and ginfile na natin sa Subong sa aton regional office. Kag in fact, just 3 days ago, nag-meet kami ni Attorney Go, and we would be following this up. And I hope ang aton abyan man sa Grab, no, would also follow what is stated sila terms and conditions. We are actually welcome namon ng competition because that would result to good services. Pero buhaton lang naton within the scope sa aton terms and conditions. Kaya ang kanyo nga prangkisa is apps through apps. So hindi pwede ka mo nga makakuha sa pasahero sa dalanon. Hindi pwede unless otherwise may pakita ka nga ari di sa app nagpangayo sila. May isa kita nakita ang isa ka driver, hindi yung magwanta nga siya lang isa mo. May ara na ginatawag nato niya bulusiya, no? Extra. Siga, gina-exercise pa na blasbong. Kaya kung sa ibang person nga hindi ka mabias mo, bilhin na dahil sakyan, wala mga bulus para madrive. Pero may ara. We try to avoid din ng extra. So that's actually in violation sa imong insurance. Ay ang insurance would also look kung sino ang dispatch. Ikaw madisgrasya it would be a big question mark. Although wala pag may natabo dira, pero the provision sa atong mga insurance is that the assigned or authorized driver. Di ba? Nakabutang dira. So somehow, we try to avoid that. Kadua, hindi namon mabalaan kung ipakarahay, itawag nato, ipakarahay o pa-extra kung sino ang sukton kaning kaso ng may rimalaso. Tama no? So mas bagay mga taga-anta na i-honor ang acknowledgement ka lang tao sa itong suno. Kaya hinapan na damo, nakihinap ito. Ruben Panes Jr. Ito nga po ng Kwanza Ruben. Faye Kapada, shoutout mo. Florence Quirol, Toronto, Canada. Rod Palomiro. Rowena Himinea, po mga kamag-anak ko ni. Arnold Laurente, wala ng Porcala. Ramon Mendoza, Joel Stotzi Jr., Ronnie Dewan, Ross Salcido, Sally Sinorio, Lynn Oberio, Gina Gallego, Miles Romero, nakita ko ba na, Dali Musali, Nagaw, Ann Niminia,
Mara ka nakita na itong kina si Edith Bio Portland, Texas. Mga tagagawa ni sila po the monitor ko what are happenings in the city without them, no? Anong Peter, may nag-text diyo? Yan, nagdiwang si Congressman Pantaleon Limao Alvarez. Congressman Vivot Alvarez ang Davao, nagdiwang. Dumdum la sinong Peter, si Congressman Alvarez. Si Peter Minia na, hindi ni si Congressman Alvarez. Sang Davao, ang upol kong host ko din. Bahil na si Pantaleon, nakasabat na siya nga daan. Sipang iobra na, wala na sila na Marcolita. Sabat-sabat na. Anyway, nakita nato ng pagdumalaan ni Pitong, no? Amo na, dahil naman tawag kay Mr. Yap ni Pitong. Alin sa una, may taxi siya mo, so ang mga taxi operators, makasalig, kung mga membro sila dala, may guidance, may liderato, may padulungan. Sa inyo ni Mayor, nakasuglawan ka mo, din mayo ang relasyon ni Mayor sa atong congressman. Kay Joe Ang, no? Sa imo pagtanaw sa buong Mr. Yap, ang atong bla ekonomiya nagabatak o kung wala o kung stagnant. Well, no, being a person nga may exposure kita sa economics man, kag sa development sa aton sosyedad. Sama makita naton, no, ang rapid no, nga increase ang development diri sa syudad sa Iloilo. And I think, no, makita naton, no, by our eyes kung ano ang mga development na katabo na. Kaga somehow daw magnet na ining makita naton nga development ay ang tanan-tanan ng mga dalagko nga kompanya rin na di, no. I think if you could recall, more was operating before sa kay Rason nga type Manila lang. And they are already here. Ang atong Metropolitan Water District, Subsong una, diri, lokal na siya. But I think we have suffered, no, ang bad services. That's why nga pagsulod sining Metropolitan again, damo ang kwan. And not only that, Abian Francis, Abdan Peter, I think you're aware nga ang atong Puerto Subong mohon expansion again ni rason nini. This would be as another container area nga kung magtuhaw ini ang import kag export activities ma-intensify diri sa syudad sa Iloilo. Subong ang kalabanan naton nga mag-import kita o kung mag-export kita, we are using Manila pa. Mapa Manila pa kita bagal nato maservisyohan. So, development-wise, kadako gid yan, no? And I think somehow, hindi man kita mga balatit, si Mayor Subong, si Mayor Jerry Triñas ang Mayor. What the fact is that we have already achieved, you know, something, no? Mambal naton kung may 12 o 13 kagdanan, ara na kita sa ikawalong hagdanan as far as bringing Iloilo to the next level. And again, no, this is also not only because of the leadership sa aton na lang doon nga Mayor, but also because of the support ng private sector. And nothing would happen, no, unless otherwise may teammanship, no, between the government and the private sector. So very important ini. Kag I think if you could recall, Abian Peter, we started it isang dugay na to, if you could recall, pag-start ni Mayor 1986 we started 1990 siguro. Nagdinagyang goes to Makati kita. That was the first investment, Abian Francis, no? Matandaan mo na. During Malabor time. Oo, nag-investment promotion kita sa Manila, no? Binagyang goes to Makati. And at that time, I think Mayor Triñas was the number 1 councilor. Okay, oh. So sige kita, and we started even getting the support of almost all sector at that time. That was the time nga may investment promotion kita, may mga commitment kita. And in fact, because of that, nagtuhaw ining SM City, nagtuhaw inang Gaisano City. And I think, no, I was then, you know, the assistant technical assistant ni Jerry, no? Ni Mayor Jerry Triñas, sang mag-ubra kami sang local investment ordinance ni Larry DTI Ong. pa to, sir? Yeah, I was then with the Department of Industry pa lang at that time. So, nag-ubra kita, ang una-una nga naka-avail sang incentive na is SM City and Gaisano City. That was the first nga magnet
no to no kung gina-track naton pagbutang diri sa syudad sa Iloilo. And again, it was also ang aton mayor was then a visionary, no, hindi siya gusto nga amo lang na they try to look at some other angle and some other probable investors na magkadto diri. Kag we are also being guided by that time by the Iloilo Investors Foundation Incorporated, no, ang IIFI, which was spearheaded by Jerry Lusuriaga man. Okay. Kag if I'm correct, sir, being a former DTI RD, Region 6 sa Region 6, ikaw member man sang RDC sa una? Sa chipo ni Vita Lacson? Yeah, I was the ARD, not the RD. ARD, oo. Ang ARA kami, no, basta ang ARA ka sa director level, you are members of the RDC, Regional Development Council, and I was then representing the office sa aton Economic Development Committee, kag sa Peace and Order Committee. Oh. Under RDC chairman, no? Previously Vita Lacson Vita and Lacson. ang engineer Chanova. Yeah, Mon Chanova, doa partnership. Okay. Si Tyra Mon was then also the chairman sang ang Agricultural and Fishery Council. Oh. Sir, based on Association of Taxi Operators of the Philippines, officially, pilang recourse yung nga nagabiyahe subong mga taxi fleets, kag pila ka taxi company din subong ang nag-operate sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Originally, no, ang aton nga sa una nga mga taxi operators, individual ang aton nga subong ging consolidated na and they are now a corporation. Sang una, sobra sa kalibo na. Subong siguro makita nato mga 40 to 60 corporation or cooperatives. Ang total nga units nga nagalibot dubong sa siyudad sang Iloilo, makita nato sa kilid din na ng number nga na. Ang pinakamataas nga number amo ng number of units. And I think, if I could recall it right, ang last na ako nakita is mga 2,600 something. However, sa 2,600 ka na, remember, every day gina siya, 20% is all out of the road. Tungod may mga maintenance, white driver, no? O kung nabiriha, amo na ang tatlo ka possible. So we try to discount that. Hindi nga ang total nga number nga 2,005 abi o kung 2008 magwagi na, no? Kag madamo na subong nga mga newcomers taxi fleets, no? Halin sa bag-o mga taxi company ka daw na ibanan ang Melvin Taxi, Juta na lang bilin, ang Clan Taxi, dopla na lang kabilog, sir. Well, sa mga mo natawad na isang una mo ni ang mga dominant na itong mga operators, no? At that time, if you could recall, sang Typhoon Prank 2008, before the Typhoon Prank, number one at mga taxi operators is Clan Taxi. Sila muna nga nagmarka 100 plus. And then, of course, ang Light of Glory, ang nag-follow din, no? Pag after sang Typhoon Prank, sang sulod ang Melvin Taxi. And at that time, they were also having something like 100. So, but then sa subong sungod sa mga ang development, somehow ang atong client daw duha na lang, tatlo, limang bilog. Ang Melvin naton is somehow may nabilin pa man. Pero may mga newcomers makita naton dira ang Vikings, mayara naton nga drive-thru, mayara kita nga biyahera, no? But these are mostly corporation na tungod it is being required by LTFRB to have all taxi operators consolidated. Parehas man sa aton bala nga mga jeepneys, no? Mga jeepneys naton sa una sa isa ka prangkisa, isa ka unit. Yes. Subong sa isa ka prangkisa like mga awarded. Like, for example, isa ka prangkisa, 15 ka unit, may isa ka prangkisa, 30 ka unit. Kung cooperative na, kakaabot yan, ginatos, no? Isa lang ang prangkisa sa ngalan sa cooperative, pero ang number of units, ginatos. Wala ka naman ko parte sa economic situation today. Economic condition. Kaya sa operator of mga fleet, taxi fleet, at daw balaan mo monitor mo ang lagan sa ekonomiya, kaya ang kung madamo ang pasayro, madasig ang movement, daw mabalaan mo nga mayo. Kaya kagi nga na kasugata mo ko sa taxi driver last year bla. Ya ka mag-anag itsubong siyang pangabuhi.
Kung nga, niya sa una may 2,000 ginapasaan ko ng grocery ko. Subong yan 2,000 ginabit-bit ko na siya. Naputos na lang. Ato nga timpo, siguro, wala tawag kung pigado siya kung no. Pero subong mo na mangkot ko. Kung ano na situasyon, kitida mo ka monitor sa aton din ano, sagwa. So actually no ang ina no tungod sa inflation no ang inflation nato ang bilis sa mga balaklon nato ng basic kag prime commodities somehow makita nato no tungod very important gid diri like for example any increase or decrease ang fuel oil naton affected na ang halos naton basic kag prime commodities. That's why makita naton pag tungod sige nagtinaas ang atong gasolina way nang nagbalik eh. No, sa nambal ko na 2012 is only 41, subong 60 na. May nanaog bala wala. Panaugan ka 10 centimos pasakaan ka 2 ka pesos. So with that actually it affects automatically ang atong basic and prime commodities. Tungod ano ang aton nga mga basic and prime commodities kana may mga ginatawag kita nga cost component nga ang ini-increase sa atong fuel oil would automatically increase the cost of material. So with that kinahanglan tani no ma-andol naton ining ang effects ng inflation. That's why tama lang mga drivers kana sa una maka 1,000 kami. Maka 1,000 kami kada mo isang ano na plastic bag nga madala na mo pole. Subong 1,000 namon kaptan na namon na muna. Which you know everybody have already experienced it. It's a factor, economic factor nga consider naton ang inflation. Of course, inflation would really be also a function man sa aton sa mga cost sa aton nga mga inputs. So ang mga inputs naton diri are cost of materials naton, ang cost ng aton nga mga transportation, kag iban pagid no nga cost component in coming up with the material. So far, we are quite fortunate there is a syudad sa probinsya sa Iloilo because we have a multi-based nga economy. Unlike sila ng Bacolod, di ba? Sugar lang nila. Pag nag-down sugar, problema na sila. Kita, may ara. Kita ng agriculture. May ara. Ang agriculture natin is varied eh. May ara kita fish pond, may ara kita sugar, may ara kita palay, may ara kita fruit trees. So somehow ang variation o kung ang composition sa aton economy is not dependent on one sector. It's actually a multi-sectoral contribution sa akong economic activity. Nagkaroon nagpasalamat kita nga year. We have discussed about your pending petition with the LTFRB, no? Sa aton yung mga public commuters, hindi na sila matingala kung pananglitan may mga increase ka mo kadiri na discuss eh. Kagkagamay sa nga pangayo na maintindihan Manila ang side sang aton taxi operators and drivers. Thank you with pitong pagkatong mo kay damo ta nakuha si mga knowledge. Ako puno na ko sa information ako mo balance Francis. Sir, just like other transport sector nga nakabaton sang financial assistance halin sa atong gobyerno. Para sang ligat semana sa kabatuan, naghatag to si Congressman biron sang financial assistance sa mga transport sector. Ang atong bala mga taxi drivers through Association of Transport Operators the Philippines Iloilo Chapter nakabaton na si mga financial assistance at ang gobyerno just like AX, CAAP, etc. Well, I think there is a specific program for specific sector. So may ara kita ya sa like for example sa taxi may ara kita nga ng fuel subsidy. May ara man ang sa fuel subsidy nga is a composition of the assistance being given to the operator and to the driver. So aside from the mga national naton may ara bang sa ibang mga denominations may ara kita nga service contracting, no? Ang sa mga jeepneys naton from traditional to modernized. Ang kada programa may ara nga ginhalinan. So ang kalabanan sa programa sa national level is through LTFRB kag DOTR. So we are actually enjoying it. Sa local level na lang naman niya
sang time sang mga kang COVID, remember, ang wahigid man nagtulog ang aton nga mga lokal naton nga officials through ang Mayor Triñas, natagan naton sila sa mga ayuda, kagini, fair and square, ginatunga na, kung pera kabilog naman, ginatunga nila ini, ang mga ginapanghatag nga mga bugas. So ako, I don't normally handle it. Ginatag ko na sa association and let the association divide it among themselves. Basta everybody is happy kung whatever ang amount nila. Pero there is no fixed amount, no? Kung ano lang ang masarangan sa syudad, kag ano bulig man sa ibang sektor, ini gina-share naton sa tanan-tanan. So somehow, of course, kay Congressman Baronda, may araman sila nga contribution, and I think she try to get ang ayuda sa aton mga taxi drivers getting the fund of Beben Cebu para lang matagan man ayuda. And I think ining ang teammanship from among the government and the private sector is necessary for us to be able to service ang aton nga industry. So, ginapasalamatan ginaton ini, no? Kag somehow, I hope nga this partnership, kag teammanship, would remain as that para at least mabuligan mo naton ang bagay naton buligan. Finally, mga nagtasi mo sang appeal mo sa public nga kung pag-explicar mo kung sang mga kinanglanon nga bulig man sa inyong organisasyon ka ba-intindihan nila ka mo. So, una-una sa tanan, no, nag-apilar kita sa aton tawang operators, kag taxi drivers, nga ihatag naton ang pinakamayo nga serbisyo sa aton nga mga manugsakay o kundara, general riding public. Kag improbar pagit naton ang quality sa aton services, because in so doing, they would be able to understand, no, ang aton nga mga ginapanghingyo. Kag we will try, to explain sa ila kung paano naton ini mahatagan nila suportar. Kag sa aton mga riding public, I hope you would understand ang mga ginahingiyo sa aton mga drivers. Ang operators would always be dependent sa drivers naton. Ay kung hindi sila mabuhi sa ilang pagserbisyo sa inyo, I'm sure they would stop the services, the necessary services. That's why nga we are appealing sa aton riding public, kaintindihan nila ang mga ginanghingiyo namon subong, nga ang pagpataas o kung pagdugang sang pamplitihan kag sa sini, no, kag aton mga out of town nga mga services tungod in so doing, we would be able to support ang needs man sa aton mga kubos nga mga drivers nga somehow sa ligman sa ila nga pagpamaningo para nga mahatagan man nila sing maayo nga edukasyon kag maayo kag pangambal naton nga nakakaangay nga mga pagkaon sa ila pamilya, kag pamisti, kag kinanglanon nila sa panimala. So, we would be doing this as a team. Kami, drivers, operators, kag kamo nga mga manugsakay, intindihan na lang kita, tungod we are not here, to be, take advantage sa kada isa kag isa. But, i-label lang naton ang kinanglanon sa isa kag isa. So, madangong salamat sa adlaw-adlaw ninyo pagpatronize sa aton taxi industry. Gagang hope nga kung may araman ka mga problema o kung suggestion para ma-improbar pag naton servisyo, please feel free to do so. Thank you, Mr. Florencio Pitong, sa imo pagkatudri at sa imo patag sa tanan niya problema sa atong driver kag operator sa taxi sa imo organisasyon ang Association of Taxi Operators of the Philippines panay kadugay na sa uyat nimo kag gaara gyapon ang salig na simo. So thank you for coming here. Hindi lang ina ng Balanta Taxi ekonomiya ng Balanta man poswag sa syudad nadayaw taman ang aton mayor, aton nga congressman Jojo Ang Oswald Partiles, no, kagang more power atag sa kasanag sa atong syudad amo ng Metro Pacific Lilo Waters may problema na ang Metro Pacific Ang Metro Pacific ka mang-imbitar media na pili nila. Tawag mo nila PRD si Mama. But hindi ko lang kilala nila PR man. Gwapa na ko ng babae. Pero galing wala kasabat.
Ti damo to reklamo ng mga media sa ila kapon event da sa may Ingore, Metro Pacific, bukas ka lawlaw ang tubig, daw walaw man ang PR man nila da ng Peter. Nagsaktat sila, doon sa naka-newspaper, kita ko eh. Isama lang ko nung ipinatagaan nila sa token. Isa lang ka grupo. Ang provincial capital, wala. Other organization sa media, wala. Ito nakasubutan na ang mga negative na nagaguluha. Well, shout out sa kaming Erasmo. Mayat nga, gastanan. Good morning man, galantaw sumong taga-tiki sa aton kay Mayor Jeffrey Lumogdang sa Colasia Tiki, Mayor John Pacificador sa Ngamtik, Mayor Giaan Oksenya sa Sibalom, kay Mayor Jetroa sa Sahoy, nagalantaw man, good morning, kay Attorney Kaiser Cordero, Kapalagan, Vice Mayor na sa Banwasang Dunyas, Iloilo, good morning sa inyo tanan. Subaman sa masunod na itong bisita sa masunod na Sabado. Si ganito Peter, si DPWH Assistant Regional Director Rodney Gustilo, Galantaw Mandra sa Negros Island Region. Good morning, man. Doon next Saturday, Bilazo siya. Next Saturday, si Assistant Regional Director Rodney Gustilo ang amon mangin bisita di sa Kape at Issue TV program. Upod sila sa aton mapisang kag pinalangang ICPO City Director Colonel Kim Ligada. Kabachi si Mr. Jikon Long at ARD sa LTO madalata man dire sa next Saturday. Thank you very much. Mga sa inyong tanan. So, nabatan ninyong atong programa. Kape kag issue live diri sa Hotel Del Rio every Saturday. Salamat sa pagpud niyo sa amon. Gabaylo kita sa pagsuwag sa syudad ang atong programa di. Hindi na tamag din na isa. Hindi na magsagad sa buyanan sakit kitinaga. Kung gusto mo lang ginagawa wala na lang sa sakit ay paspalahay. That's why pasalamat kita sa aton bisita sa mga aga nakabulig man pag-atag sa aton informasyon kag pinaalaman parte sa lakyan niya dumalaan kag sa aton staff tree damo salamat sa inyo pagbulig sa amon kag sa tagbalaytan bantog ng Hotel Del Rio. Magkakita kita sa masunod na semana nga Sabado diriman sa Hotel Del Rio gihapon sa aga sa Sabado. So this is your host Peter Minia with my alalay Francis Taranya. See you next Saturday. Mayong ugto sa inyo tanan and may God bless us all.